Sa mundo ng showbiz sa Pilipinas, sanay na tayo na ang mga sikat na artista ay laging nakikita sa telebisyon o kaya ay laging nagpo-post sa social media para hindi sila malimutan ng mga tao. Pero ang kwento ni Kisses Delavigne ay kakaiba at talagang nakakapagtaka para sa marami. Noong taong 2021, wala nang masisikat pa sa kanya dahil sa usap-usapan ang pagsali niya sa Miss Universe Philippines. Siya ang pambato na mahal ng publiko at palaging nangunguna sa lahat ng mga botohan at online challenges. Pero sa gitna ng kanyang tagumpay at noong panahon na abot kamay na niya ang pinakamataas na pangarap, bigla na lang siyang naglaho at hindi na muling napanood. Maraming fans ang nalungkot at nagtatanong kung bakit ang isang bituin na nasa rurok na ng kasikatan ay biglang pipiliin na manahimik at iwanan ng lahat. Ano nga ba ang nangyari sa likod ng kamera at bakit nga ba tila naging mailap siya sa publiko? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Para maintindihan natin ang sitwasyon, kailangang balikan muna natin kung sino nga ba si Kisses bago pa siya naging isang sikat na pangalan. Ang kanyang tunay na pangalan ay Kirsten Daniela Tan Delavigne at nagmula siya sa probinsya ng Masbate. Ang buhay ni Kisses ay nagsimula sa isang kwento na itinuturing ng marami na isang himala. Tinatawag siya na isang miracle baby dahil sa 8 beses na pagbubuntis ng kanyang ina, siya lamang ang tanging nabuhay. Hindi lang iyon ang pinagdaanan niya dahil noong siya ay 6 na taong gulang pa lamang, nagkaroon siya ng malubhang sakit sa utak na tinatawag na viral encephalitis. Nawalan siya ng malay at na-comatose kaya talagang natakot ang kanyang pamilya na baka mawala na siya. Dahil sa mga karanasang ito, naging napakalapit ni Kisses sa kanyang mga magulang at natutunan niyang pahalagahan ang mga bagay na mas importante kaysa sa kasikatan. Noong pumasok siya sa Pinoy Big Brother noong 2016, agad siyang minahal ng mga tao dahil sa kanyang pagiging totoo at pagiging magalang. Hindi siya nagkunwari at ipinakita niya ang kanyang simpleng pagkatao kaya naman naging napakalakas ng suporta ng kanyang fans na tinatawag na Kissables. Pagkatapos ng PBB, naging sunod-sunod ang kanyang mga proyekto sa pag-arte at pagkanta. Pero ang pinakamalaking kabanata ng kanyang career ay noong sumali siya sa Miss Universe Philippines 2021. Dito natin nakita ang lakas ng kanyang hatak sa masa dahil siya ang nakakuha ng pinakamataas na boto sa mga challenges at nanalo pa bilang Miss Photogenic. Marami ang umasa na ito na ang simula ng kanyang pagiging isang international beauty queen dahil pumasok pa siya sa top 10. Ngunit matapos ang gabing iyon, unti-unti nang naging tahimik ang kanyang mga social media accounts. Ang huling post niya sa Instagram ay noong 2021 pa at simula noon ay wala ng bagong balita tungkol sa kanyang mga susunod na plano sa showbiz. Ang mga fans na dati ay araw-araw siyang nakikita ay naiwang naghihintay at naghahanap ng kasagutan. Maraming lumabas na haka-haka kung babalik pa ba siya o kung tuluyan na nga ba niyang tinalikuran ang pagiging artista para sa isang mas payapang buhay sa probinsya. Matapos ang kanyang naging matagumpay na pagtakbo sa Miss Universe Philippines, doon na nga mas lalong naging palaisipan sa lahat kung bakit tila mas pinili ni Kisses Delavigne na manahimik. Pero bago natin marating ang puntong iyon, mahalagang tingnan natin ang mga pangyayari noong kapapasok pa lang niya sa tunay na mundo ng showbiz pagkatapos ng Pinoy Big Brother. Noong naging second big placer si Kisses, bitbit niya ang pagiging tapat na siyang naging puhunan niya para mahalin ng mga tao. Pero sa isang industriya na puno ng pagpapanggap at may mga sinusunod na formula para sumikat, ang pagiging totoo ay minsan nagiging sanhi ng problema. Dito na nga nagsimulang magkaroon ng lamat ang relasyon ni Kisses sa sistema ng showbiz dahil hindi siya basta-basta sumusunod sa kung ano lang ang gusto ng mga nasa itaas. Nang lumabas siya sa bahay ni Kuya, agad siyang isinalang sa karaniwang takbo ng karera ng isang batang artista at iyon ay ang pagkakaroon ng love team. Dito nabuo ang tambalang Donkeys kasama si Donnie Pangilinan
na talaga namang naging napakasikat. Nagkaroon sila ng mga teleserye at pelikula at ang kanilang mga fans ay lumalaki araw-araw. Para sa mga manager at sa industriya, ito na ang perpektong plano para maging superstar si Kisses. Pero habang tumatagal at habang dumadami ang kanilang mga proyekto, doon na rin unti-unting naramdaman ni Kisses na hindi na siya masaya. Ang inaasahan kasi sa kanya ay manatili sa tambalan at gawin ang lahat para lang pasayahin ang mga fans, kahit na minsan ay hindi na ito tugma sa kanyang nararamdaman o prinsipyo bilang isang tao. Noong Hunyo 2019, gumawa si Kisses ng isang hakbang na ikinagulat ng buong bansa. Sa halip na dumaan sa kanyang management, direkta siyang nag-post sa kanyang social media para i-anunsyo na tapos na ang tambalang Donkiss. Hindi lang ito basta paghihiwalay ng katambal dahil malalim ang dahilan na ibinigay niya. Sinabi ni Kisses na ayaw na niyang maging bahagi ng isang sistema kung saan pinag-aaway ang dalawang babae para lang mapansin ang isang love team. Ayaw niyang maging sanhi ng gulo sa pagitan ng mga fans dahil lang sa isang lalaki o sa isang pilit na tambalan. Isang napakatapang na paninindigan nito dahil bihira ang artistang handang iwanan ang kasikatan at pera para lang sa kanilang prinsipyo. Dahil dito, maraming tao sa industriya ang hindi natuwa sa kanyang naging desisyon. Kaktaon sa programa sa telebisyon, diretsahan siyang tinanong kung bakit ganoon ang kanyang mga naging desisyon at kung mahirap ba siyang pakisamahan. Hindi umiwas si Kisses at sinabi niya na kung ano ang nakikita ng mga tao sa kanya, iyon na talaga siya. Inamin niya na sa showbiz ay may mga bagay na inaasahang gawin ng isang artista kahit hindi na sila komportable at kapag tumanggi ka, doon na nagsisimulang magkaroon ng problema. Para sa iba, ang ganitong pag-uugali ay tinatawag na pagiging diva o pagkakaroon ng attitude, pero para kay Kisses, ito ay pagiging tapat lamang sa kanyang sarili. Hindi siya basta-basta pwedeng kontrolin o diktahan kung ano ang dapat niyang maramdaman. Dahil sa kanyang paninindigan, napansin ng marami na unti-unti nang bumabagal ang takbo ng kanyang career kahit lumipat pa siya ng network. Bagamat nagkaroon pa siya ng ilang mga guesting at palabas, mas naging malinaw na hindi na siya masaya sa karaniwang buhay artista. Nagsimulang lumabas ang mga balita na baka mas piliin na lang niyang mag-aral at iwanan na nang tuluyan ang harap ng kamera. At dito na nga tayo napupunta sa tanong na hanggang ngayon ay hinahanapan natin ng sagot. Sa puntong ito ng kanyang buhay, kailangang pumili ni Kisses kung mananatili ba siya sa landas na gusto ng iba o hahanap siya ng direksyon na mas tugma sa kanyang pagkatao. Dito na pumasok ang isa sa pinakamahalagang desisyon sa kanyang karera noong 2021. Sumali siya sa Miss Universe Philippines, isang hakbang na ikinagulat at kinuwestiyon ng marami. Sa showbiz kasi, ang pagiging tahimik at sobrang totoo ay madalas ituring na problema, pero sa mundo ng pageantry, ang mga katangiang ito ang naging sandata niya. Pinatunayan ni Kisses na buhay pa rin ang kanyang pangalan dahil muli niyang pinangunahan ang lahat ng online votes at pumasok sa top 10. Pero sa kabila ng tagumpay na ito at ng pangakong babalik siya, doon na nagsimula ang mahabang katahimikan na nagdulot ng maraming haka-haka. Nagmistulang isang palaisipan ang kanyang paglayo, lalo na nang lumabas ang pahayag na gusto niyang maalala bilang isang babaeng tumakas. Marami ang nag-isip kung ito ba ay pagsuko o isang paalam. Mas lalong nalito ang mga fans nang biglang may lumitaw na bagong account sa Instagram na mabilis din namang binura na tila ba isang pahiwatig na hindi pa siya handang bumalik sa mata ng publiko. Hanggang sa nitong Hulyo 2025, sa wakas ay nabigyang linaw na ang lahat. Si Kisses pala ay nasa New York na at kasalukuyang nag-aaral sa Martha Graham School of Contemporary Dance, isa sa mga pinakasikat na dance school sa buong mundo. Nakita siyang nagtatanghal sa isang showcase ng paaralan, isang patunay na nagsimula na siya ng bagong yugto sa kanyang buhay na malayo sa ingay ng Philippine showbiz. Ang kwento ni Kisses Delavan ay isang mahalagang paalala na ang tunay na tagumpay ay hindi laging makikita sa dami ng projects o sa ingay ng palakpakan. Minsan, ang tunay na panalo ay ang pagkakaroon ng tapang na bitawan ng spotlight kung hindi na ito nagbibigay ng saya sa iyong puso. Ngayon,
Si Kisses ang may hawak ng manibela ng sarili niyang buhay at masaya siya sa landas na kanyang pinili sa ibang bansa. Pero para sa inyo, tama ba ang naging desisyon ni Kisses na iwanan ang kasikatan sa Pilipinas para sa kanyang sariling katahimikan? O nanghihinayang ba kayo sa karera na pwedeng-pwede pa sanang lumaki at tumagal? Ibahagi niyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba dahil siguradong marami tayong pwedeng pag-usapan tungkol sa matapang na desisyong ito.